Si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong. Yan. Vladimir Putin, ginalaw na po ang baso. Yari dito, ang mga huwes ng International Criminal Court, naglabas na ho ng warrant of arrest ang korte ng Russia laban po sa ICC judges, mga 8 ho ito. Mga kabisdak, ipapakulong po ito ng 15 years. Yan po ang hatol ng kanilang korte. Paano po nila maaresto itong mga judges ng International Criminal Court? Hanak ng kagwang, patong-patong na ang gaba ninyo. Talagang naniniwala ho talaga ako na ang gaba dili magsaba. Nakarma na naman kayo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dapat naman talaga itong mga impaktong ito, makulong na to. Boji Day, papalitan di umano ni Sandro Marcos. Patay ka diha. Pagkatapos pong tinaguri ang hari ng insertions, ngayong budget ng 2026 na tinalakay po ngayon sa BICAM, tumanggi po ang naturang Speaker of the House. Hindi daw po siya ang hari. Sino? Sandro? Chill lang po tayo mga kabisdak. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Live po ninyo yan mapapanood. There will be a day of reckoning, ayon nga ho sa makatagang binitawan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos po maglabas ng sanksyon ang Amerika laban sa mga ICC judges at opisyal na talaga namang bawal na po sila maka-access sa Western Union. Bawal na po sila magbukas ng kanilang dollar accounts, yung mga bank accounts na freeze na po ng Amerika. Bawal na po sila pumasok sa mga Amerika na establishment dahil banned na po sila. Pati sa immigration, banned. Pati ang kanilang mga mahal sa buhay, damay, banned din. Pati mga visa ho nila. Anak, patay kayo. Anak kayo ng patula. Ang tinatawag na GABA. Matagal na po nating narinig na naglabas ng warrant of arrest itong Russia laban sa International Criminal Court. Pero wala pong maayos na balita ang mga mainstream media. Kaya hindi po agad natin ito natalakay dito sa Bisdak Pilipinas. Eto, mga bubunistang tanganista ni Ngiwim, mag-umpisa na po kayong umiyak. Hoy, mga huwis dyan sa ICC, magpatuloy. Magpatulong na lang kayo kay Kunting Jutak. Magpatulong ka kay Tonyo Trililing. Magpatulong kayo kay Ngiwiim. Mangiwi si Bungit. Kawawa naman ho kayo. Paano kayo kaya matutulungan ni Ngiwiim dito? Ni Bangag sa inilabas na warrant of arrest ng Russia laban sa inyo. Ito po ay inilabas ng isang mainstream media. Net 25, palakpakan po natin. I think tanging Net 25 lamang ho ang naglabas ng balitang ito na ang Russia ay naglabas ng warrant of arrest laban po dito sa 8 ICC judges. Narito po mga kababayan ko ang balita ng Net 25. Yung sa Russia, totoo po ito baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong. Yan. Nako. Ang Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, anong kapangyarihan nyo sa Russia? Diba? Bakit ipaparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no?
nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng Alam nyo, ganito din dapat ang gawin ng gobyernong Marcos. Tingnan mo si Vladimir, yung Russia, di ba? O bakit nyo ipaparisto ang aming presidente? So ngayon, kami ang maglabas ng arrest warrant sa inyo. Aaristuhin namin kayo. Ito sana yung ginagawa ng Pilipinas. Makaapa kayo sa bansang ito, arestado kayo. Kung iba ang presidente. Kung si Vice President Inday Sara na pang maging presidente, pwede pong gawin yan. Pero itong singiwim kasi, si Bangag, kasabwat ng International Criminal Court. Kaya hindi nila magawa yung ginawa ng Russia. Meron tayong Supreme Court. Kaya dapat ang Korte Suprema maglabas din po ng kautusan, kagaya po ng kautusan ng Russia na ipapa-aresto itong mga ICC judges. Kasama ka Bangag ka, animal ka? Kayo yung may dahilan na nag-kidnap kay Tatay Digong. Kasabwat kayo eh. Tuloy oh. ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Parang pareho lang po ito sa nangyayari kaya former President Duterte na ipinaaresto nila ng illegal. So talagang sanay po yung International Criminal Court na gumawa ng illegal, no? Gumawa ng kababalaghan eh. Yan ang nakikita natin. So ngayon, alam na po ng sambayan ng Pilipino kung ano po ang pinanggagawa ng kangaroo court na ito. Sanay po sila sa illegal. Kaya yung kidnapping na ginawa ho nila kay former President Duterte, sanay na sila ganyang gumagawa. Kaya wala sa kanila yung tinatawag na humanitarian. Utang na humanitarian para sa kanilang mga bulsa. Pero yung humanitarian totoo, para sa mga Pilipino, wala hong ganun. Yan ang maliwanag, pira-pira eh. Tuloy yung. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya ang epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi niya, wala kayong plano pumunta ng Russia. Ay, hindi Di ba yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, oo. Ano ba ganon layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung Ano po yung epekto niyan sa mga ICC judges? Ang epekto niyan yung kredibilidad. Yung kanilang mga panluluko sa mga tao, sa mga kanilang mga miyembro, na sila ay para sa humanitarian, international human rights. Mapupuna sila dyan. Yan ang maliwanag. Di ba yung Venezuela? Aalis na rin po sa International Criminal Court. Mag-domino effects po yan. Putang grabing karma po ang inabot nila ngayon. At yung kredibilidad nila, yung pagkatao nila. So yung ginagawa ho nilang paglilitis, pagdinig kay former President Duterte at hindi lang kay Tatay Digong, sa ibang mga nakadetain dyan sa ICC. Putang ina. Wala na po kayong kredibilidad. Magiging questionable po yan sa mata ng mga tao. Lalo na po sa ating mga Pilipino. Dahil si Tatay Digong na biktima nila kasabot itong gobyernong Marcos. Tuloy oh. motor. Big bikes lang, ano? Pwede. Di ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Correct. Diba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, Tingnan mo tama dito no, yung mga hindi miyembro ng International Criminal Court, yun ang nilalabasan nila ng warrant of arrest. Kagaya yung Israel,
kagaya yung Russia, kagaya yung Pilipinas, hindi tayo miyembro eh. Tayo yung nilalabasan ng warrant of arrest. Nasaan yung mga miyembro ninyo? Di ba? Hindi nyo kayang labasan. Anak ng kagwang, naiba kayo ng landas. Kaya itong si President Donald Trump, naninigurado, putang inaayusin nyo yung ginagawa ninyo. Mas mabigat pa na sanksyon ang ipapataw namin sa inyo pag magpapatuloy yung kahibangan ninyo. Pakinggan muna natin yung sinasabi ng Net25. Ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo Oo. na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang Winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. Oho. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Eh, Kung kapag hindi nila ititigil, yung Pakikialam. Pakialam sa soberanya. pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Tama. At saka kaalyado natin ang Amerika, ang Pilipinas at Amerika, kaalyado. So mukhang, total, nabanggit naman nila si former President Duterte, kaibigan niya ni Tatay Digong si Putin, kaibigan si Trump. Di ba kaya may ugnayan din po ito sa pagkidnap nilang illegal kay former President Duterte? Ako po nagtatanong lang kasi po posible, hindi lang direktang sinabi, ito yung dahilan namin. Ang ginamit lang yung warrant labang kay Putin at saka yung sa Israel at pakikialam po ng ICC sa lahat ng mga kaalyado ng Amerika. Pero pag tiningnan mo, po posible may connect din. Pero gusto ko pong mangyari na galing po mismo sa Amerika, President Donald Trump, yung parang sasabihin nila, ito pa karagdagang sanksyon namin ayon sa aming pagsusuri. Ginagago ninyo itong former President Duterte dahil protektado namin ito. Dahil kalyado namin. Kasi merong batas nga. Meron niyang executive order itong si President Donald Trump na huwag kayong makialam sa mga kaalyado namin. Pag ginagago po ninyo mga kaalyado namin, papatawa namin kayo ng parusa. Di ba kaya ito? Siguro, malay natin, posible din po. Tuloy tawanan sila dyan. Kasi posible. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't, yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, Ipina-arresto din sa dahig yung bawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli, si Digong. Oo. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa dahig? Oo. Ngayon na LTO chief na eh. Sila Lakanilaw. Nabigyan ng report yun eh. Di ba? Yun si Marcos Lakanilaw yun eh. Ganun ba? Yun yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Digong sa Filipino dahil. Si din. Marcos. Delikado talaga. Delikado na talaga. Itanggi. Delikado pag Marcos. Lakanilaw ang apelyido. Nila. Kaya pala. Umarap sa Senado yan, nandun na isa yan. Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa. Kaya galit na galit yung mga bubunistang tanganisa sa D25 eh. Mainit talaga kay Marcos. Marcos po yung pangalan, Lakadilaw po yung apelyido, LTO chief na ngayon. Yun yung Interpol na sinasabi nila, anak ng kagwang. Okay, ang tanong kasi, paano daw aarestuhin yung mga judges, no? So basahin po natin yung, ito ay inilabas po sa The Moscow Times. Nag-research po ako kasi siyempre para makompleto po natin yung ating pinag-uusapan. Research nyo po sa Google, lalabas po yan. Yan, The Moscow Times. Russia jails ICC judges. Ito na nga prosecutor in absentia over Putin arrest warrant. Ayan.
Kakalabas lang pala ito December 12, 2025, no? A Moscow court has issued in absentia verdicts against the chief prosecutor and 8 judges of the International Criminal Court over their indictment of Russian President Vladimir Putin for alleged war crimes in Ukraine. Authorities in Ukraine. Period. So, siyam sila, no? Siyam. Kasi yung chief prosecutor, si Karim, di ba? Ang pangalan nito ay si Karim Khan. Ayan, siya po yung chief prosecutor. At yung 8, may 8 pang judges. So, siyam yung nilabasan po ng warrant of arrest. The Hague-based ICC issued an arrest warrant for Putin and his Children Rights Commissioner, Maria Elvuba Viluba in March 2023. So yung 2023 pala ito na warrant, no, naglabas ang ICC, accusing them of illegally deporting Ukraine children. Moscow dismissed the warrant as void and opened a criminal case into ICC prosecutor Karim Khan in the court's judges. Dinonor yung warrant, no? At kinasuhan si Karim Khan, pati yung mga court judges. Russia's Prosecutor General Office said the Moscow City Court found the 9 ICC representatives guilty. Guilty of prosecuting innocent persons, illegal detention, and attempted violence against persons who enjoyed international protection. Pwede rin po yung ginawa ho nila kay Tatay Digong, illegal detention, di ba? Kidnapping nga eh. The court found that ICC prosecutor Karim Khan unlawfully initiated criminal proceedings. No, yan din ang ginawa nila kay Tatay Digong eh. Unlawful, illegal na proceedings against Russian citizen from February to March 2022 in The Hague. Patay kayo, the prosecutor's office said. So, meron palang mga Russian dyan, may Russian citizen pala dyan sa The Hague. No? The ICC presidency, without any legal grounds, instructed the judges of the chamber to issue knowingly unlawful arrest warrants for these individuals. It added without mentioning Putin or Elvuba Viluba. The court, ito na ang hatol, ilang taon ba? Tanginamin. Okay. The court sentenced Khan to 15 years in prison as soon. Paano ba ipapakulong? As soon as he extradite to Russia. Putak na seryoso tong Russia. So, sa pamamagitan ng extradition, no? I-extradite. Sabi nga ho daw, boundary lang pala yung Russia at Netherlands. So, pag ma-extradite itong si Khan, Karim Khan, pati yung 8 pang judges, kulong kayo ng 15 years. Kukumbitay na lang. The 8 judges received prison sentences ranging from the 3.5 years to 15 years. Russia's Investigate Committee, which opened the case, identified the judges as a former ICC President Peter Joseph Hopmansky and his successor Tomoko Akani, as well as first Vice President Rosario Salvatore Aytala and second Vice President Rene Alapine Ganso, in addition to Sergio Gerardo Ogalde Godinez, Hekel bin Mahfoud Carranza, Los del Carmen Ibanez, and Betramin Smith. Ito, kasama ka, Los del Carmen, kulong ka. 15 years. All 9 had been placed in international wanted list. So ngayon,
Kayo yung naging wanted mga hinayupak kayo. So kasama nga yan si Del Carmen, no? Siyam sila. Ito po, putang ina, kinarma talaga kayo, no? Makukulong talaga kayong lahat dito, mga hinayupak kayo. So, paano na yan? Tingnan mo ha, mantakin mo, yung nag-kidnap ngayon kay Tatay Digong, yung nag-trial kay Tatay Digong, mga wanted pala ang mga animal. Merong warrant of arrest, galing po sa bansang Russia. Pag ma-extradite kayo, kulong kayong mga hinayupak kayo. Putya, no? Excited pa ako pag naging presidente. Presidente na si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi nga, pwede pong gawin yan ni Vice President Inday Sara pag naging presidente siya. Pwede niyang ipa-aristo rin po ito, maglabas ng warrant of arrest ang bansang Pilipinas dahil sa pakikialam sa soberanya ng ating bansa itong mga hinayupak na ICC. Panigurado ako kasama na si BBM dito, kulong na ho ito. Kasi meron tayong president na nagawa man sa China, nagawa man sa Russia, pwede rin gawin sa atin. Tingnan mo, ang Russia pumalag dahil meron kayong illegal na ginagawa diyan sa Russia. Yung Russian citizen, nililitis ninyo ng illegal, unlawful. Same with former President Duterte. Na posible, yan din po ang magiging ground nila laban sa Pilipinas. Di ba ho? Kung ako presidente ng Pilipinas, kung matino lang to si BBM, ganun din dapat ang gagawin. Kayo yung isyuhan namin ng warrant of arrest, kayo yung ipapakulong namin. Illegal detention, walang piyansa yan. Sa atin, di ba? Lifetime imprisonment sa Pilipinas, batas ng Pilipinas. O extradite natin tong hinayupak na to. At ipakulong. Wow. Sabi, paano makulong? Kung hindi pupunta ng Russia, hindi ka pupunta ng Russia, kung siseryosohin nga talaga ng Russia, kasi sabi man, extradite kayo, siseryosohin naman talaga kayo, ipapakulong mo talaga kayo. Makipag-coordinate din sa Interpol, boundary lang naman, lusubin kayo. Sabihin lang ng Russia, pag hindi po ninyo isuko itong mga ICC judges, sasabihin yan sa Netherlands, magputukan tayo. Na siyempre ang Netherlands ayaw naman ng gulo. So isuko nyo na lang itong mga buplaks na ito, si Del Carmen, pati si Karim Khan, lahat kayo dyan, mga opisyal ng ICC, isuko nyo sarili nyo kasi may warrant of arrest kayo. Kung si Tatay Digong, gumagawa-gawa lang kayo ng warrant of arrest, sa cellphone lang ho ninyo nakita, pero ito legit, may warrant of arrest kayo, putang ina, harapin po ninyo ang kaso ninyo sa Russia at magpakulong po kayo ng 15 years. Paano kaya pagbrasuhin ng Russia itong Netherlands, no? At Amerika? Putang ina, no? Mantakin mo, ha? Mas hinatulan pa ngayon, mas convicted pa ngayon ang naglilitis kay Tatay Digong kumpara kay Tatay Digong. Isipin mo, convicted naman yan Guilty, di ba? Sabi ng Russian court, guilty ang hatol nila dito kay Del Carmen at kay Karim Khan. Dapat kayo ang makulong. Ito na tayo mga bubunistang tanganista. Legit po yan, pinag-uusapan. May warrant of arrest yan. Ang sabi po dyan, maniwala talaga kung may karma, ni Senator Idol Robin Padilla, nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Day of reckoning, you are crucifying an 80-year-old man. You denied him the house arrest that the Filipino are demanding. Yan na nga Kahit man lang, hospital arrest na lang, hindi nila pinagbigyan si former President Duterte. So ngayon, yung hindi nagbigay ng ganyang karapatan sa isang 81 years old, convicted pala kayo sa Russian court at may warrant of arrest na kayo, dapat po kayong sumuko na mga hinayupak kayo. Ito na po yung mukha. Ito na po yung
mukha ng International Criminal Court. Isipin mo ha, International Criminal Court, pero sila pala ay mga kriminal. Kaya pala International Criminal kasi yung mga tao dyan, mga kriminal. Convicted man sila sa Russian court, so mga kriminal nga ho sila. Kaya tama pala yung pangalan, International Criminal Court, dahil lahat ng mga opisyal dyan ay puro mga kriminal, convicted, sanay sa illegal, sanay sa kidnapping. Huwag kayong magkumpiyansa kay Putin. Baka bigla kayong paulanan dyan ng sinturon ni Judas. O kaya, yung Goodbye Dilima. 5-star, advance Happy New Year kayo dyan. So paano po makakaapekto ito sa International Criminal Court? Para sa akin, so yung kredibilidad, yung integridad ng naturang korte ay mababahiran at hindi nakapanipaniwala sila. Kasunod ng sanksyon ng Amerika, paglabas ngayon ng Russia ng warrant of arrest sa lahat po ng opisyal ng ICC, yung dalawa kasama yan. Siyempre, pag ikaw isang bansa na nagdudunit ka, nagbibigay ka ng pera dyan sa kangaroo court na yan, negosyo na yan, mag-iisip ka ngayon, magdadalawang isip ka, teka, bakit ako magpupundo dito sa organisasyon na yung mga opisyal ay may mga warrant of arrest? Ang mga opisyal na ito ay convicted sa isang korte sa isang bansa. Itong Russia, pinakamalakas na bansa. Di ka. Kung kaalyado po ako ng Russia, kung nakikita ko, ay makikinabang ako sa ginawa ng Amerika dito. Mag-withdraw ako. Tika, galit na ang Amerika sa ICC. Huwag na akong sasali dyan. Baka magalit pang Amerika sa akin. Kasi tingnan mo mag-domino effect ito What if sasabihin ng Amerika na lahat ng kaalyado ko na miyembro ng ICC, pag hindi kayo nag-withdraw dyan, lahat ng investment namin, tatanggalin namin sa inyo. Wala nang American investment na papasok sa inyong gobyerno, sa inyong bansa. But for example, same din with tingnan mo mga kaibigan ni Tatay Digong, pwede po posible, ito ay tsorya lang natin. Kasi nangyari na Ginawa na ng Russia, ginawa na ng Amerika. Kalyado ni former President Duterte, China, Russia, Amerika. Kaya nga lumakas yung ekonomiya natin. Sa panahon si Donald Trump, magkaibigan talaga si Tatay Digong. Yun mga best friend ni Tatay Diggs. What if ang China papasok din? Sasabihin ng China, kasi tapos naman ng Amerika, tapos na rin ng Russia. Sasabihin ng China, lahat ng mga miyembro ng ICC na nakinabang sa ekonomiya namin, na marami kaming investment sa inyo, marami kaming pautang sa inyo, pag hindi kayo nag-withdraw dyan sa International Criminal Court na yan, lahat ng aming mga investment sa inyong lugar ay i-withdraw namin. O diba, kung ikaw kaya bansa, mag-isip ka doon, tika. Hindi mo po pwede, anak ng kagwang. Saan kami pipili? Dito sa International Criminal Court, na kami ho yung ginagatasan, na kami ho yung nagbibigay ng pera dito, na puro pala mga illegal yung ginagawa, kidnapping. O dito, tatalima kami sa China, alam namin, nakikinabang kami sa kanilang ekonomiya. Yung mga turista, mga Chinese, ang pupunta sa kanila, lalo na Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, yan, ambunan yan ng ekonomiya ng China. Kahit nga tayo, naambunan tayong Bukana Bridge ngayon, yun ang pinaka-controversial ngayon na tulay. Binigyan pa tayo ng China. Kahit ngiwi yung panga ng presidente natin, inaaway-away yung China. Ito po pwedeng gawin. Kasi nga, tingnan mo bakit ako didikit dito sa International Criminal Court? Kung yung mismong dalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo ay tinutuligsa na sila, pinapatawa na sila ng sanksyon ngayon, pinaparusahan na sila, At kinukonvict, nilalabasan ng warrant of arrest
ang lahat ng opisyal ng naturang organisasyon, abaho, sa tingin nyo, didikit pa kami sa inyo, maniniwala pa kami sa inyo, hindi na. Matik din mag-withdraw ako. Kasi tatamaan ako dyan eh. Yung relasyon namin sa Russia, relasyon namin sa Amerika, tatamaan dyan. Kaya wag tayong magtataka na sa mga susunod na araw, wala nang miyembro sa International Criminal Court at ang maiwan na lang si Bangag. Hindi naman rin tayo miyembro, anak ng kagong. Hindi na tayo miyembro, pinipilit lang tayo eh. At maiiwan na lang na maniniwala sa ICC, si Bangag na lang, putang ina mong iwi, wala kang kwenta. No? Lalo na ngayon, ay, for example, magsialisa na yung mga miyembro ng International Criminal Court, no? Ayaw na namin dyan. Putang ina, galit na si Putin dyan. Galit na dyan si Donald Trump. Baka sa susunod, si President Xi Jinping, galit na dyan, oh. Ano ang gagawin dyan? Di, ang maiwan na lang dyan, na magpinan, si Bangag na lang. Si Baki na lang. Saan sila kukuha ng pondo? Pagpinan sa ICC para magpatuloy yung kahibangan nila, puta sa atin, sa mga taxpayer. Ngayon, budget. Every year, budget. Babudgetan nila yung ICC, kaya ganito kalaki yung budget ngayon. Under Marcos admin sa 2026, so ngayon, nagkadalit-silitsi sila. Hindi pa rin matapos-tapos yung BICAM dahil sandamakmak na insertion. At balita ngayon, na di umano'y merong kaguluhan dyan sa Kamara at sa pagitan ni Sandro Marcos at ni Bujidi. So, baka gustong palitan ni Sandro Marcos si Bujidi dahil nga si Bujidi na ngayon ang tinaguriang King of Insertions. Si Sandro noon, King of Pork Barrel. Di, wag kang mag-alala, Sandro. Maya, ambon ka naman dyan. Ikaw rin naman yan eh. O ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Ang gusot dyan sa Kamara. Pakinggan natin, oh. Mayroon daw banta sa liderato ng Kamara ayon yan kay Senator Ping Lacson. Sa panayam ng programang Storycon kay Lacson, sinabi niyang meron daw siyang naririnig na threat sa mga posisyon ni na House Speaker Boji D at Majority Leader Sandro Marcos. Kaugnay pa rin daw yan na hindi pa nare-resolba na issue tungkol sa budget, partikular sa pondo ng Department of Public Works and Highways, gayon din sa MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. Wala pang reaksyon tungkol dyan ang mga lider ng Kamara. Malamang sa malamang, baka January o bago matapos yung December, palitan na si Bujidi. Ngayon palitan talaga. Nakita ni Sandro. Bujidi, bakit ang dami mong insertion? Sa amin wala. O paano na itong Bujidi? Oh, alam mo naman, mata pa lang ni Sandro, nakakatakot na. Oh. Talagang hayok na hayok sa pira ho ito. Ang dami po kasi, ang laki kasi ng insertion talaga ni Boji D at saka ni Swansing. Kaya nga sila ngayon bumabraso ngayon, ayusin na natin yung BICAM. Kasi nga, malaki ang kanilang pira. Insertion. Katakot-takot na insertion. So, siguro, nagkakalitsihan sila dyan. Tanga na, Boji D, ako nag-appoint sa'yo. Sinabi ko sa tatay ko eh. Sinabi ko kay Uncle Tambaluslos, ikaw muna, pero yung mga insertion, puta, ay nasa amin yun. O, tingnan mo, pakinggan natin ang balitang ito. Kagulo sila sa pira eh. Hindi pa nga tapos ang issue sa questionabling insertion sa 2025 budget, tila hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget, ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ.
Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker na si Isabela 6th District Representative Boji D. Ang distrito raw ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal matapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Isipin mo ha, at 2.7 billion piso pala yung insertion kasi nung kamakalan, sabi ko 3.7, no? 2.7 billion ang insertion ni Boji D. Pero meron pa kasing kamag-anak si Boji D. So, 2.7 insertion ni Boji D. Ito po ngayon yung pinakamalaki na insertion sa lahat ng mga kongresista para sa budget allocation sa 2026. Tuloy natin yan, 2.7. Oh. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation. Potya, no? Dumoble, no? At magkano yung kanyang insertion? 1.7 billion. Sana tinalakay po ito sa BICAM. Dapat kayong mga senador, wag po kayong magpaluko dito sa mga kongresista. Mantakin mo insertion ni Boji D 2.7. Insertion ni Swansing 1.7. Putang na sim lang din ang ginagawa ho ng mga buhayang ito sa nangyayari noong 2025. Budget, no? Tama lang din. Tama talaga yung sinasabi ni Leandro. Sim lang, kinopya lang. Ibang pangalan, pero ganun pa rin ang ginagawa. Insertion pa rin ang bagsak. Kung saan, nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion. Sumunod sa ikatlong pwesto ang kapatid ni Swansing na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Swansing na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Sa kabila naman ng Tingnan mo si Swansing meron pa rin kapatid sa Sultan Kudarat pala. So yung kay Swansing 1.7 insertion, yung sa Sultan Kudarat 1.6 insertion, at total of 3.3 billion insertion. So mas malaki kay Swansing kumpara kay Boji D. Boji D 2.7 Pero may mga kamag-anak din si Boji D. Mas malaki pa rin siguro kay Boji D. Putang insertion na yan. resignation bilang speaker at pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks. Ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at non-allocable funds ng DPWH. Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos, mas mababa sa originally proposed na 9.9 billion pesos. Ang distrito naman ni Congressman Bambi Emano ang tanging nakakuha ng mas malaking allocation sa House Budget Proposal na 6.35 billion pesos. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na kongresista, pero hindi pa sila tumutugon sa aming mga mensahe. Marami ng good governance advocates sa bansa ang nanawagan na dapat naayon sa populasyon at poverty rate ng isang lugar ang sistema ng pag-allocate ng infrastructure budget sa bansa. At ayon sa report ng PCIJ, hindi ang distrito ni Romualdez at Emano ang masasabing pinakakapos at may malaking populasyon sa buong bansa. Anak ng kagwang, di sila kasi ang mga buhaya, kaya napunta sa kanila at ng pera. Grabe ang tindi ni Martin Romualdez. Di pa rin busog tong buhayang ito. Mag-aapat na taon na limas-limas ng kaban ng bayan hanggang ngayon, nandyan pa rin. Wala, sistema na talaga. Yan ang lumang sistema sa Kongreso, insertions. Wala nang magagawa. Kahit na maghugas kamay ka, Boji D, hindi mo yan may tanggi. Na kayo, kaya nandyan kayo, nagiging Speaker of the House kayo, General Appropriation Committee Chairman si Swansing, kapalit kay Zaldico, because of insertion, dahil sa bilyon-bilyon pera. So siguro itong si Sandro pumapalagti ka, bakit maliit sa akin? Sa inyo napakalaki. Di pwede. Tatay ko presidente. Anong pambayad namin sa sa ICC? Anong pangsustento namin sa mga huwis na mga wanted? Wala na. Anong pangtustos namin doon sa impeachment labang kay Inday Sara? Di wala. Pero heto, hugas kamay si Boji D na siya ay tinaguriang
King of Insertion. Narito. Kinuligsa ni House Speaker Faustino Boji III ang mga paratang na umano'y budget insertion sa 2026 DPWH budget. At si Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Yes, Earl? Zay maringang itinanggi ni House Speaker Faustino Boji III ang mga aligasyon na may nangyayaring budget insertion sa Bicameral Conference Committee, partikular sa budget ng DPWH na nakabinbin pa rin sa BICAM. Zay sa isang pahayag, sabi ni House Speaker D, walang katotohanan ng mga balitang napapaulat na may palihim na pagdaragdag ng pondo o probisyon sa gitna ng bicameral process. Pagbibigay diin niya, malinaw na walang anumang uri ng insertion na makakalusot sa BICAM. Dagdag pa ng House Speaker, lahat ng nakapaloob sa House version ng 2026 National Budget ay dumaan sa tamang proseso at bukas na pag-aproba ng buong House of Representatives sa huling pagbasa. Ipinaliwanag din ni Dean na limitado lamang ang papel ng BICAM sa pag-aayos at pag-iisa ng bersyon ng pambansang budget na ipinasa ng Senado at Kamara at hindi maaaring maglusot ng mga bagong panukala na hindi naman napagkasunduan. Zay, binigyang diin din ni Speaker D na walang irregularidad, hindi palihim at walang ilegal na proseso ng Kamara sa pambansang budget na layunin ang kapakanan ng publiko at hindi ang pangsarili o pampolitikal na interes. Zay, kahapon natuloy ang pagre-resume ng BICAM pero hindi pa rin tinalakay ng Kongreso ang DPWH budget. Yan ay dahil na pagkasunduan ng parehong contingent ng kapulungan na pag-usapan muna at i-calculate talaga kung magkano ang kakailanganin ng DPWH sa 2026 nang sa ganun na hindi naman masagasaan ang pag-iimplementa ng mga proyekto. Balik muna sa inyo. Kahit anong tanggi mo dyan, Boji D, wala pa rin hindi ka pa rin makakalusot yan dahil nakita po doon sa ulat ng bilyonaryo na PCIG, di ba? 1.7 yung insertion mo. Ang kay 1.7, 2.7 ang insertion mo kay Swanseng 1.7. Huwag nyo na po kaming lukuhin. Bistado na po kayo. Huwag na po kayong maghugas kamay dahil yung datos ang magsasabi ng totoo. Tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas.
vlog mo may pag-asa.